lang po kasi nung last month yun, yung nandito, yung basta nagpe-pray si pastor. Tapos, parang, di ba, nagpapasuko na, may mga nagde-delete na ng apps, ganun. May mga kung ano-ano nang dinidelete. Tapos yung kinakanta ko nga lang nun, yung King of Dreams, ganun. Tapos, naalala ko nga din na, yun nga, parang tayo, di ba, na bawat, may, ay, sige, palabas nga po yun ng title. Yan. Yung title nga po kasi nito ay yung The Dream of the King of Dreams. Na parang isipin niyo si Lord, di ba? Na kahit nga siya yung King of Dreams, pero yun nga may pangarap din si Lord. Tapos yung po dyan, ito naman sa isang kanta naman to. Yan. Yung title naman yun, yung Dream of Your Heart. Sabi nga dyan, no, I give it all for the dream of your heart. Kasi 'di ba sino dito yung narinig nyo na ba't ka nag-teacher, ba't ka nag-nurse? Tapos 'di ba sinasabi, pangarap kasi ng mama ko mag-nurse ako ganun. 'Di ba yung tinutupad nila yung pangarap ng nung tatas. Naalala ko din dati yung lagi naming yung inaasar yung mga youth din kapag kasi nasabi namin ni Ate Grace na, tinupad namin pangarap niya na pupunta tayo sa mga pailaw. Ganun. Yung parang may mga tayo, di ba? Tapos may palabas na wish ko lang, di ba? Kasi nga, totoo pa rin yung pangarap, bibigyan ng mga pangkabuhayan, package, ganun. Tapos, di ba, kunwari tayo din, yung parang nagagamit natin yung term na, wala ka bang pangarap sa buhay? Di ba, pag yung parang tatamad-tamad, parang lalamya-lamya, ano ba, hindi ka, umayos kang wala ka bang pangarap sa buhay? Yan, tapos ito, may mga listahan lang dito ng mga pangarap. Yan. Pero kahit na ganito pinag-uusapan natin, huwag kayong na parang nag-imagine na kayo, lumangoy na kayo sa pool kung ano-ano na ginawa. That focus pa din. Yan. Sa buhay nga daw, di ba? May mga, tayong dream house, di ba? Yan yung gusto mo, may second floor, may pool, di ba? Yan, may mga ganun. Tapos mga dream car, ganun. Tapos meron ding mga dream family na gusto mo, complete, masaya, yan yung maayos yung tahanan. Tapos yung iba din, yung parang may mga sinasabi nga na bata pa lang, alam na yung dream wedding, ganun. Yung parang alam niya na grande yung gown niya o kung sino yung mga pupunta, ganun. Alam niya na sino abay niya, ganyan. Tapos yung mga iba naman, may mga dream lifestyle, yan yung komportable gusto, abundant, yung hindi nag-aalala. Yan, sa career naman, meron din tayo, di ba, tinatawag na dream job. Di ba, sino dito nung kinder, yung nagsuot kayo ng yung pangarap niya maging, di ba may ganun. Tapos nung YA nga, sabi ni Pastor, sa sorry, ganun. Ano daw yung, isusuot mo yung pangarap mo, di ba ganun. Tapos yan, di ba may mga ganun tayo. Tapos may mga, din yan, yung dream na business, di ba ganyan. Yung mga pagiging successful na entrepreneur, ganun. Tapos yung dream education, yung gusto mo matapos yung course na to, tapos may mga ka na makapag-aral ka abroad, di ba? Yung mga nangarap mag-Harvard, di ba? Yung mga feeling lang, sa Harvard ako. Yan. Tapos, yan yung may mga, yung dream promotion, ganyan, o recognition sa trabaho. Tapos, meron ding naman mga relationship dreams. Yan, 'di ba may mga anong dream date mo, 'di ba may mga ganon. Tapos yung yung mga 'di ba may yan? May kanta din dati nung mga 90s, yung Dream Boy ganon. Yung Mr. Dream Boy ganon. Yan, tapos may mga yung dream partner, yung mga ideal mo na husband or wife, tapos yung mga dream na mga friendship. Na ang gusto ko sa friend ganito ganyan. Tapos yung dream marriage, 'di ba? Yung parang gusto ko kapag kakinasal ako ganito yung setup ganon. Tapos yung mga dream children, 'di ba? May mga ganyan tayo. Tapos meron din naman mga adventure. Ito yung may mga dream travel, 'di ba? Na pangarap ko talaga pupunta akong Paris, punta akong Jerusalem, ganun. 'Di ba? May mga tapos yung mga dream na bakasyon, ganyan, dream na adventure, yung mga, yung parang nananahimik at naghanap ka ng sakit sa katawan. Hindi ba? Yung parang ganon. Pero yun nga, minsan natatawa ako pag naalala ko nga yung nagbundok kami. Sabi ni Ate Megan, never again na, ayun, ilang years na talaga, hindi na siya talaga nagbundok. Pero yun nga, may mga din. Tapos yung dream experience, diba? Yung parang gusto mo makita si, ganitong artista, ganyan. Parang may mga gusto ka na maranasan. Tapos may mga dream din daw tayo sa financial, di ba? Yung mga gusto kong ganito ipon ko, di ba? Yung ganyan. Yung mga investment, mga retirement plan, ganun. Pero yun nga mamaya, may kwento din dyan tungkol nga dyan sa retirement. Tapos ito din, sa spiritual, syempre may pangarap din tayo na spiritual, di ba? Yung iba, may mga pangarap tayo na, gusto ko pag tumagal na ako kay Lord, ito na gagawin ko. Di ba? May mga gusto tayo na, pag natapos ako ng 1-to-1, gusto ko mag-vlog, gusto ko mag-tumugtog, gano'n. Tapos meron din yung dream mission,
mission, di ba? Yung may mga pinagpe-pray ka na, ito yung mga gusto mong mapuntahan, gusto mo mag-mission doon, gusto mo mag-share doon. Yan, tapos yung mga dream church, di ba? Yung parang, ang pangarap natin sa church, ganito, di ba? Yung nag-grow, yan, lumalago. Yan, tapos yung mga legacy, na ikaw, yung parang, yung, di ba yung kagaya, yung kay Charlie Kirk, di ba? Na parang, naalala ko kasi naki-birthday ako, tapos ang usapan namin, martyrdom, di ba? Birthday na birthday, birthday na birthday, martyrdom. Pero, yung parang dun mo makikita na, oo nga, no, parang kung ikaw, kung nga ready pa rapture, tas una na tayo kay Lord, parang anong pag-uusapan ng mga tao tungkol sa'yo? Di ba? Yung parang napaisip ako nun. Napaisip ako, naku, ano nga kayo nun? Pero, yun nga, di ba, yung legacy, ano yung iiwan mo? Yan, kaya kagaya nung kanta nga natin kanina, di ba? Yung sinasabi nga dyan na, yung talagang si Lord yung King of Dreams. Tapos, may pa-next nga po dyan, yung sa part, di ba, na, yung am I really giving it now or will I ever give it all? Na may mga times na itong mga pangarap na to, kailangan natin siyang isuko o baka ba yung iba, di ba, kailangan natin i-align kay Lord, di ba? May mga ganun na okay naman yung pangarap na to, okay naman tong goal mo na to, pero may mga na nagiging mali. Yan, tapos meron din, ito yung sa dream of your heart. Yan. Babasahin ko na lang yung lyrics. Hindi ko kasi kay AJ na-aralin niya. Pero sabi dito, yan, from the foundation, you have chosen us for your family. Di ba alam naman natin na una pa lang talagang pinili na tayo ni Lord. Sabi nga, you have called us sons and daughters for eternity. Kaya sabi dyan, not my will, but yours be done. Tapos ito yung chorus, sabi niya, I give it all for the dream of your heart. Yung parang may ganun na ba tayong desire na, Lord, ano po bang pangarap mo? Di ba? Parang bibigay ko po lahat para matupad yung pangarap mo. Yan, tapos yung waste it all that you would have, what you have wanted from the start. Yan yung, for the joy set before you, there's nothing I won't do. Diba? Na, to give it all. Yan, to give it all. Tapos may dyan, yung next na stanza. It's your desire that every people be with you. Be with you where you are. Diba? Yung gusto naman talaga ni Lord, yung heartbeat ng Panginoon, yung mga tao, di ba, na makasama niya, makilala siya. Yan, so sabi, let songs of love rise, fill every nation, your pure and spotless bride. Yung gano'n na, di ba meron sa Isaiah yon, yung parang ang sinasabi yung until every island sing, na yung parang hanggang lahat na ng isla, kumakanta na ng mga papuri sa Diyos, di ba? May gano'n na part, di ba? Tapos sabi niya, ito yung stanza doon, yung I'll make it my ambition to live for your commission, na yun yung goal ko, Lord, na kung ano yung inuutos mo, magawa ko yun. Tapos sabi niya, to make your praise known, your name alone. Di ba yung makilala si Lord, mataas si Lord, di ba? Yan. Tapos sabi din, to every tribe and nation, your sacred invitation. Yan, to make your praise known. Yan. Kaya ngayon, titingnan natin, ano ba yung mga Yan, kunwari yung mga dreams kanina. Ano yung paano nagiging mali? O bakit na minsan na kailangan nating isuko? O may mga time na kailangan tanggalin ni Lord? O bakit na wala to? Diba? Yung parang may mga ganun tayo, diba? Na bakit ganun? Ba't biglang di okay yung ganito? Yan, kasi kunwari daw sa dream house, yan, may mga time daw na inuuna kaysa magtiwala sa tahanan na inihanda ng Diyos. Yung kunwari, nagtatayo ng dream house dito, pero yung tirahan sa langit, di ba, wala, hindi na asikaso, ganun. Na parang, kung tutuusin, mas matagal naman talaga yung eternal, di ba, yung mansion natin dun sa langit. Kunwari din, yung dream car, parang gustong-gusto mo magkaroon ng dream, kotse na yan. Pero sabi nga, yung simbolo daw at status ng success. Pero maaaring maging idol kung hindi surrender. Yung gusto mo magkakotse kasi gusto mo yabangan kami, di ba? Na naglalakad kami, tapos ikaw nakakotse ka, ay babay, di ba? Parang, yung patas parang kunwari, di ba yung mga naglalakad, gabi parang may mga pa na maplatan ka sana, may mga ganun. Pero yun nga, pangit yung ganun. Tapos, kunwari yung mga dream wedding, yung magandang bagay, pero pwedeng maging obsession na di ka na naglingkod, naghanap ka na ng God's will, di ba? Na umaattend ka pala sa mga conference para makakilala ng mga kung sino, di ba? Hindi para lumago kay Lord. Yan, tapos yung dream lifestyle. Yan, ito naman yung yung sobrang comfort na lang, tapos yung parang lahat social, di ba? Yung parang, yung sinasabi nga natatawa kasi ako dun dati kay Pastor Bong, sabi niya, gabi naman damit yan, 3,000, di ko na ba paplansyahin yan, sabi niya. Kasi parang may pa, yung buhaya ba yun? Ano ba yung social gano'n? Crocodile ba? Crocs. Hindi. Lakos.
Sabi ko, Crocs, hindi. Alakos pala. Basta yung ganon, di ba? Yung parang grabe. Tapos, di ba yung kinikwento din ni Bishop na grabe, 5,000 to, botones pa lang. Di ba? Parang mangyabang na. Yan, tapos may mga comfort na, yun nga, pumipigil doon na, yung parang may mga time na okay naman sana buhay natin, pero yun nga, parang nagiging magulo na, komplikado ka na kasi nga, mong arte mo na. Yan, tapos may ano din dito, yung dream job. Bakit na may mga time di nagiging okay? Kasi yung career path na minsan inuuna kaysa calling ng Diyos. 'Di ba? Na parang ikaw may calling ka talaga kay Lord. Alam na alam mo no, nag-aaral ka na, tinawag ka ni Lord, may ganito kang mga dreams kay Lord. Pero dahil dun sa dream job mo, wala na, nawala na, 'di ba? Hindi mo na nagawa. Tapos may mga time din yung business, 'di ba? Sabi diyan, pwedeng maging idolo kung mas mahalaga ang profit kaysa sa kingdom purpose. Yung parang pinatungan mo na ng pinatungan yung tinda mo para yumaman ka. Tapos yung mga bumibili parang hindi na di ba parang, grabe naman to, huwag tayo bumili dyan, di ba? Yung may mga ganun na mas inuna na yun. Tapos yung dream education, maganda naman talaga na mag-aral tayo, pero dapat naka-align pa rin sa will ni Lord. Na parang, kung alam mo rin talaga na may calling ka, di ba? Kunwari sa mga estudyante natin dito, ba't pinagpipray? Kasi nga, para malaman mo na, ito pala yung calling ko, di ba? Para pagka nag-college ka na, alam mo yung path na gagawin mo, di ba? Susundan mo yun. Alam mo na, okay, kaya pala ako nag-edo kasi magtuturo pala ako, di ba? May mga ganun. Yan, tapos yung hindi ka saan, di ba? Hindi ka yung 4 years na, puro ka pa first year, di ba? Kasi di mo alam, ano ba talaga course ko, di ba? Yung nalito ka na. Yan, tapos yung mga dream promotion, yan, minsan daw nagiging source ng pride. Tapos kaya sa platform to serve. Yung parang may mga ganyan, di ba, na imbis na kunwari magaling naman talaga tong trabahador na to. Pero dahil na-promote, di ba, yumabang na siya, ayaw niya na, di niya na inaayos yung trabaho niya. Yan, tapos sunod, dun sa relationship. Yan, bakit nagiging, na siya, minsan nagiging hadlang, may mga time na inaalis ni Lord, o yun nga, nawawala. Yung una dyan, yung dream partner. Yan, sabi dyan, pwede maging hadlang kung hindi mula kay Lord. Yun nga yung parang may gagawin ka naman talagang paglilingkod, pero dahil mali yung partner, di ba? Yun nga, nahadlangan. Yan, tapos yung dream friendship, minsan pinipilit ang belongingness kaysa sa holiness. Yung may mga time na may mga yung nararanasan nyo ba yun? Yung parang, para ma-in ka dito sa group na to, yung magkakasala ka, tapos, yun nga, nawawala, yung parang maka-in ka lang, ganun. Pero di ka naman talaga nagmumura, pero para lang ma-friend ka nila, minura mo lahat. Yung mga ganun, di ba? Pero yun nga, mas mahalaga pa rin yung holiness kaysa dun sa belongingness. Tapos sabi din, yan, ito naman yung dream marriage, maganda, pero hindi dapat maging higit sa intimacy with Christ. Di ba? Kasi, yun nga, yung pag kunwari, kinasal si Angge, di ba? Amen. Diba? Na mas mahal niya pa rin si Lord na hindi yun na yung na, ayoko, hindi ako mapabuhay na wala ka. Diba? Hindi ganun. Kundi balance pa din. Tapos yan, yung mga dream children, yan. Siyempre, yung sabi dyan, natural na desire, pero dapat tinuturo kay Lord, tinuturo kay Lord ang kinabukasan nila. Yung parang pinagkakatiwala pa din. Yan, tapos kunwari naman, yung mga dream travel. Yan, sabi daw, minsan nagiging escape kaysa mission. Di ba? Yung parang, naalala ko talaga yung dati sa NHA, sabi ni Pastor noon na, nag-travel na lang, din na nag-mission, ganun. Tapos parang nag-ano sa akin yung pag may mga time gumagala-gala, mamaya, ko ni Pastor. Yan, tapos yung dream vacation, okay naman yung magpahinga, di ba? Pero dapat nakaugat pa rin sa presence ng Diyos. Hindi yung nagbakasyon ka, nagburakay ka, nagpalawan ka, dami mo pinuntan, tapos nagbar-bar ka dun, di ba? Nakita niyo si Jacel, di ba? Pa-party-party siya dun. Parang, grabe Jacel, kala ba namin pahinga, di ba? Di ba? Hindi din, kunwari si AJ, di siya magpapaalam na, Pastor, pahinga po muna ako kasi napagod po ako mag-song lead, ganyan, napagod po ako maglingkod, napagod po mag-outreach. Tapos nakita natin, nagkakasino, di ba? Parang, grabe yung pahinga. Papahinga ba yun? Na may mga ganon. Kaya dapat maging maayos pa. Then na-out pa rin sa presence ni Lord. Tapos yung dream adventure, yung mga thrill-seeking na minsan nauuna kaysa seeking God. Yung hindi ko masyado. Pero yung iba nga kasi, di ba, parang, wala kasi para daw may thrill. Pero may mga time na naalala ko,
yung friend kasi namin isa, yung parang gustong-gusto niya yung mag-scuba diving, ganun. Tapos yung mga magbabalance-balance ka dun. Yung mga surfing, ganun. Tapos sabi namin, di nga kami marunong lumaki, gaganyan pa kami. So parang na ano ko dun na, may mga time na tayo, yung gusto natin ng thrill, pero kunwari para sa, kunwari, patulayin ka namin dun sa Lovely Street, di ba? Parang, ayoko nga dyan, di ba? Parang, pag sa surfing, parang gustong-gusto mo. Tapos, nandun tayo, surfing din naman yun. Madumi lang, pero ganun din yung thrill. Tapos, yun pa may mga ganun, di ba? Ganun si Raylene, sabihin niya, ayoko po dyan. Raylene, nakasira ka nga ng, dun, ng kahoy dun, di ba? Tapos, yung mga ganun. Kaya parang, binabalance natin. Tapos, yung dream experience, di ba? Yan, yung mga worldly daw, yung mga highlights kaysa sa eternal purpose. Yan. Tapos may mga time yan. Kunwari sa mga ipon. May ipon. Yan. Baka sabihin ng mga walang ipon yun, ligtas. Pero sabi dyan, mabuti yung may savings. Pero kapag naging security over God, nagiging idolatry. Yung parang ikaw, di ka na nagpe-pray, may ipon naman ako eh. Yung ganun, parang di ka na tatawag kay Lord, okay lang, may ipon naman ako. May mga ganun. Tapos, kunwari daw yung mga investment, yun dapat aligned sa stewardship principle. Hindi lang self-gain. Yan yung mga tamang pag-i-invest. Kagaya nung tinuro din ni Ate Mer, di ba, hindi yun nag-invest ka sa mga sugalan, nag-invest ka sa DPWH. Yung mga ganun. Pero, yun yung mga tayo na, hindi dapat sa lang sa atin na parang pang sarili, di ba? Yan, tapos yung dream retirement, yung iniisip ang dulo ng buhay sa lupa, pero nakakalimutan ang eternity. Hindi naman siguro nanonood yung principal namin. Pero medyo nagre-ring kasi talaga sa tong retirement. Kasi yung principal namin, parang naging side joke na lang namin yung, gawin mo na yan, walang makukuha si ma'am pag nag-retire siya. Yung parang lagi namin nagiging joke. Kasi kunwari may nangyari na may napagalitang teacher, sabi niya, ano ba yan, ini-stress niyo ako, wala akong makukuha pag nag-retire ako. Laging puro retire pag nag-retire. Yung parang wala namang kinalaman dun sa pag nag-retire. Pero lagi niyang bukang bibig. Kaya parang kunwari tayo, di ba? Kunwari sa mga dito, parang di nyo pa naman masyadong na retirement. Pero yun nga sa iba, di ba? Parang naging na nila yun na dapat ganito. Pag nag-retire ako, dapat ganyan. Yan. Tapos sa spiritual naman, yan. May mga time na nagiging Diyos-Diyosan na din natin. Kasi kunwari dito sa dream ministry, minsan daw nagiging ambition para sa tao kaysa submission para sa Diyos. Paano nangyayari yan? Yung parang gusto mo na, gusto kong mag-song lead para mapakita kong kaya kong kumulot-kulot. Ganon, di ba? Yung parang, gusto kong mag-tambourine para makita nila na parang wala na akong boto. Sobrang galing kong gumiling. Parang, wow. Di ba ganon? Parang gusto mo kaysa mag-submit ka na yung sinasabi ni Lord na umawit para sa Kanya, yung ginamit mo yung lahat-lahat para sa'yo, di ba? Tapos kunwari din, tong dream mission, yung dapat mula sa obedience, hindi mula sa sariling agenda. Yung kunwari sinabi nila, Pastor na, may mission tayo sa saan ba yun? Basta may mission tayo sa ganyan. So, kunwari sa Batangas, tara sama tayo kasi maganda yung dagat doon. Tama ba yun? Di ba? Punta tayo doon kasi maganda yung mga ulap-ulap doon. Tapos, fresh yung hangin. Ganyan. Parang hindi ka nag-mission para ma-sharean yung mga tao. Parang nag-mission ka para sa gala, di ba? Tapos yung parang may mga time na gusto mo lang na parang ikaw ma-refresh ka lang. Pero pag nandun ka sa mission, nakaganon ka. Hindi, tama, sharean niyo sila, di ba? Tapos ikaw ba nakaganon ka lang? Di ba? Parang yun yung ayaw natin na pag nag-mission, lahat talaga nag-share, hindi yung taga-utos ka lang, doon na, yun na, may tao doon, sharean mo yun. Ikaw dito ka, doon ka. Di ba? Hindi ganun yung, kundi lahat mag-share, di ba? Yan, tapos yung may mga din, kunwari sa Dream Church, yan yung maganda talagang vision, pero dapat, yan, ayon sa disenyo ng Diyos, hindi ng tao. Di ba, kunwari tayo, mapalad tayo, na kunwari sila, pastor, sila Ate Mer, di ba, pag, may dream church kami, ikaw bunine, ganyan ka, umalis ka na dito, di ba? Wala man lang grace, di ba? Parang hindi naman tayo makulit ka, dun ka, sa ibang church ka, di ba? Walang ganun, kundi, yun nga yung design pa rin ni Lord, di ba, yung by grace. Yan, tas yung dream legacy. Sabi, hindi dapat personal glory, kundi Christ glory ang ending. Yan. Tapos may kwento nga dito. Yan, sa ibang church kasi, ganito yung basket nila, offering basket nila. Tapos yung hindi ko nalagay kasi
yung bata. Pero yung binigay na daw, kunwari nag-iikot-ikot na gano'n. Tapos nung binigay na daw, sabi niya, Lord, wala po akong pera. Tapos nilapag niya yung basket. Tapos umakbang siya dun sa, sa basket na yun. Sabi niya, Lord, take my life. Parang gumanon yung bata. Tapos yun parang may mga diba, na kunwari sa atin, parang ano naman ng bata, diba? Comedy naman yun. Pero yun nga sabi dyan, no, ang pangarap ng hari ng mga panaginip o yung King of Dreams, diba, ay hindi lamang yung mga pera, oras, diba, o talent natin, kundi yung buong buhay daw natin, diba? Yung parang kagaya dun sa bata na yun na hindi naman literal na pumasok diba, na pumasok ka dun sa offering bag natin, kundi yung talagang ikaw, diba, sa heart mo na gusto, yung talagang binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Yan. Tapos madali nyo lang din tong matatandaan, diba? Paano ba natin paano natin matutupad, 'di ba? Yung dream na 'yon ng King of Dreams. Yun lang yung acronym na 'to ng dreams. Yan, kaya dun tayo sa una, letter D. Yan, sabay-sabay nga po basahin niyo, deny. Yan, basahin niyo nga po ang tunay. Yan. Kaya 'di ba parang doon natin makikita na hindi na tayo hindi na 'to yung parang pangsarilingan nating gain, 'di ba? Hindi yung para tayo lang yung mataas, 'di ba? Makilala tayo, 'di ba? Na pag yung parang mag-care group ka kasi gusto mo pag pumunta, si Kuya Aaron, andiyan si Kuya Aaron, yung parang yung mga tao, 'di ba? Hindi ganoon kundi yung gusto natin na talagang magawa natin yung kalooban ni Lord. Kaya kunwari, kagaya ng mga dream job, yan, dream job, dream house, mga dream lifestyle. Minsan, nagiging hadlang yan para i-deny natin yung mga sarili natin. Kasi sabi dyan, minsan, inuuna natin ang sariling comfort kaysa pagtupad sa calling ng Diyos. Yan, yung may mga time na parang nagiging na tayo na, dapat kasi komportable buhay ko, ganun, na parang, kunwari nga daw, di ba, parang sa age natin ngayon, ito daw yung tinatawag na age of self-esteem. Yung parang, kunwari, ang daming commercial, ang daming billboard, na parang ang daming binibenta para maging komportable yung buhay natin. Yung may napanood akong ads doon sa YouTube. Yung yung 'di ba magtutupi, yung lalagay yung damit tas igaganon ganon. Parang grabe naman lahat na ng katamaran, parang binenta na doon sa sa Shopee, sa Lazada. Tapos basta parang ang dami na. Ito pag binili mo to, di ka na maghihiwa. Ito pag yung parang lahat na lang ng comfort ng kadalian sa buhay, parang na ginagawang available, 'di ba? Yan, kaya yun yung mga tayo hindi din tayo dapat hindi natin dapat inuuna yung sariling comfort. Sabi nga, the great commandment, yan, naalala niyo yung great commandment? Ano yun? Love the Lord, yan ba? Ba't parang ba? Yan, pero yun nga, di ba yung sinasabi na Tapos may book akong binabasa doon. Sabi niya, ito yung, hindi ko nalagay dyan, pero sabi niya doon sa parang intro niya, may you always see God's two great commandments as both a calling and a joy. Yung mahalin si Lord ng buong puso, di ba, lahat ng lahat sa atin, na makita mo daw yun, na calling mo yun, enjoy mo din at the same time, di ba? Kaya parang may mga time na tayo, yung great commandment na yun yung nagpe-prepare sa atin para magawa natin yung Great Commission. 'Di ba? Na yung parang yun, pag mahal na mahal mo na si Lord, pag mahal na mahal mo na din yung mga tao, 'di ba? Hindi ka na selfish, hindi na puro sarili mo iniisip mo. Nagiging madali sa atin na mag-share, 'di ba? Nagiging madali sa atin yung magawa yung Great Commission na yun kasi ganun mo na kamahal ang Panginoon. Tapos sabi nga din dito, the man or woman who catches a clear sight of God will lose the self-obsession so common in our day. Pag tayo down, sobrang naabot mo na yon, yung lalim na yon, yung height na yon, na talagang nakikita mo na, ay, ito talaga si Lord, di ba? Yung sobrang clear sa'yo na walang ibang makakapag-satisfy, walang ibang maitataas, kundi ang Diyos. Nawawala yung mga self-obsession natin na dapat ganito ko, dapat ganyan, yung puro sarili, puro ganyan. Yung may mga parang, yung kunwari may something lang, naku, kailangan ko magpa-doktor, may bukol dito, parang liit-liit. Yung mga ganun, diba? Parang OA na, ganun. Tapos parang lahat na lang ng mga gatas na pinapaligo mo, parang parang di ka na namin mahawakan, diba? Kaya parang may mga ganun na self-obsession na wag mga hawakan ni Bea yung lotion ko. Ay, sorry sa aming di naglo-lotion. Joke lang. Sorry kung magaspang, diba? Ganun. Pero
Yun nga, diba? Parang may mga ganun na nawawala kasi dun mo nakikita na, okay, si Lord pala talaga. Yung sobrang clear sa'yo ng pagiging worthy ng Panginoon. Kaya ito daw yung something to repent natin. Sabi dyan, ngayon, alalahanin natin, baka mas mahalaga pa rin sa atin ang sariling comfort kaysa sa will ng Diyos. Yung parang may mga time na ba na hindi mo na nagagawa to o hindi mo ginagawa yung pagkakatawag sa'yo ng Panginoon kasi ang effort naman kasi, ang init-init, di ba? Yung parang hindi ka na pwede ibilad sa araw, bawal ka na mainitan, di ba? Yung parang may mga ganun na hindi na nagagawa kasi nga comfort yung naiisip. Pero sabi dito, panahon na upang magsisi at bumalik sa Kanya ng buong puso. Yan, kaano yung letter D, deny? Yan. Ano yung sunod na letter? Letter R. Ito naman yung release what you hold. Yan. Sabi dyan, marami tayong kapit sa mga bagay. Yung parang dami daw nating hinahawakan, yung comfort, relationship, o mga pangarap. Pero minsan, sila mismo ang hadlang. Yung parang dumadating sa point na, yung bakit ito nawala to? Ganon. Tapos, but ito, inalis ni Lord. Yung parang may mga tayo na, bakit ganon? Okay naman tong trabaho ko na to, pero bakit nawala? Ganyan. Yung parang, ito okay naman kami nung kaibigan ko na to, bakit bigla kaming nag-FO, ganon. Yung parang may mga ganon tayo kasi nga, minsan yun yung nagiging hadlang, di ba? Tapos naalala ko nga din, may picture kasi yan, yung basta picture ni Jesus, may hawak siyang malaking teddy bear, tapos hinihingi niya yung maliit na teddy bear nung batang babae. Na parang tayo, di ba, may ganun tayo na parang minsan meron tayong maliit na teddy bear, tapos ayaw pa natin bigay kay Lord, may malaki pala siyang bibigay sa atin, di ba? Na may mga time na kailangan nating i-release, di ba? Yung mga hold natin na yun. Kasi may mga talaga na yun yung gagamitin ni Lord na okay, may something pa palang mas okay, di ba? Na kunwari nga, di ba, yung sinasabi pa rin ni Charles Stanley na whatever we hold on tightly, 'di ba? You will lose. Kaya kunwari, 'di ba, yung laging example yan yung buhangin, yung bigas, 'di ba, na pag nakaganon lang, 'di ba, na hindi ka masyadong hindi bawal tumawala, ganyan ganyan. Andun pa din, pero pag ginan mo na nasa iyo lang ganun, 'di ba, lalong nawawala. Kaya parang kunwari din sa mga buhay natin, 'di ba? Nawa dumating din tayo sa ganung point na yung alam mong, yung parang titingnan mo na lang yung mga bagay na eto bonus na lang to ni Lord sa akin. Yung parang hindi yun yung mundo, hindi yun yung pinakamahalaga sa iyo, 'di ba? Kunwari sa mga friendship, 'di ba? Parang yun dumating na okay, bonus tong yung friend ko na to. Pero hindi yung pag dumating yung time na aalis siya, may gagawin siyang paglilingkod, yung parang wala na akong friend, ganun. Parang grabe naman, hindi naman katapusan ng mundo. Yung ganun, 'di ba? Kunwari sa mga, ganun yung mga karelasyon, di ba? Yung parang, yun na yung ginawa, yung sabi kasi doon, yung tao kasi ginawa yung mundo, di ba? Parang ganyan. Pero, yun nga yung parang hindi ka naka-bound doon, di ba? Na kung may time na kailangan niya umalis, o ikaw kailangan mo ding mag-let go, parang hindi kayo, hindi magiging mahirap. Yung mga pangarap, di ba? Yung parang, kapag sinabi ni Lord sa'yo, wag ka na mag-model. Wow. Wow, model. Wag ka na mag-model, maglingkod ka, mag-preach ka, di ba? Parang hindi ka hirap na, Lord, gusto ko mag-model, di ba? Yung gano'n nga, tayo. Kaya magiging sa atin yun na hindi natin maging sobrang hawak na hawak, di ba? Na yun nga yung sinasabi din, di ba? Na hindi gano'n na yung inugat ka na dito sa mundo na pag nag-rapture nga, ang hirap mong kunin, di ba? Kasi, uy, rapture na, di ba? Gano'n. Kaya kunwari daw sa mga dream wedding, dream partner, dream marriage, di ba? Magaganda naman daw yan. Pero kapag mas mahalaga sila kaysa kay Kristo, nagiging idol. Yan. Kaya sabi nga po dito, humingi tayo ng tawad kung may mga bagay o tao tayong hinahawakan ng mas matindi kaysa kay Kristo. Yan, kunwari sa mga inaalagaan din. Yung parang hindi ka OA na, ba't nakikipag-usap ka dyan? Di ba ako nagwantuan sa'yo? Yung parang, uy, grabe. Diba? Parang ganun. Yung parang hindi ka OA na, oy, Raylene, ba't nakita ko, ha? Pa-picture-picture pa kayo doon? Ano yun? Di ba? Hindi OA na, hindi na pwedeng makipag-kausap yung tao sa iba, di ba? Kaya, yung may mga tayo na, yung basta ganun, kunwari yung bata nga, di ba? Pag nag-aral yan, di mo naman alam kung saan nagpupunta yan. Pero yung mga nanay, di ba, parang hinahayaan sila, nilelet go sila. Yun nga, kasi nga, dun sila nag-grow. Kaya tayo din, parang may mga time na, may mga kailangan tayong i-let go, di ba? Para mag-grow din tayo. Yan. Tapos sabi nga din, yan, dito naman tayo sa letter E. Yan. Embrace His call. Sige nga po, basahin nga natin, hindi
Yan. Kaya tanggapin na natin yun na talagang tinawag tayo ni Lord. Hindi tayo tinawag ni Lord para, hindi tayo niligtas para magpa-pretty-pretty lang, di ba? Hindi tayo tinawag para maging kampante na lang na okay na, ligtas na ako hanggang langit. Kundi meron at meron talaga tayong gagawin. Kasi anong sabi ng Ephesians, di ba? Niligtas tayo to do good works, di ba? Tsaka yun ngayon talagang merong mga inassign sa atin si Lord na gagawin. Kaya kunwari daw, yan, yung mga dream business, dream education, mga dream na promotion. Mabubuting bagay yon, pero kung hindi naka-align sa will ng Diyos, maaaring pumigil sa ating pagtugon sa calling. Kaya parang may mga time na kunwari, ikaw gusto mo mag-business ng ganito, pero dahil alam mo na hindi naman maganda yun sa yung kunwari, nagbenta ka dito ng sigarilyo, ng alak, di ba? Yung parang, alam mo naman na makakasama yun sa mga tao, di naman din kalooban ni Lord na maglasing yung mga tao, di ba? Tapos ikaw pa nagbenta nun, di ba? Yung parang hindi align, di ba? Tapos kunwari yung mga, mga inaaral na hindi naman, yung basta parang hindi naman sakto, di ba? Yung kunwari may nag-aaral pa ba ng gusto yung sa philosophy, di ba? Yung parang lahat na sinasabi ng Bible, babaliin. Parang may mga ganun, di ba? Kaya parang ina-align din natin na, inaaral natin yun, pero parang hindi ka na yung na focus mo na. Yan, tapos yung mga dream promotion nga. Kaya yun yung pinakamahalaga pa din dito na sinasabi na kung ano yung pinapagawa sa atin ni Lord, ano yung mga calling niya, di ba? Yun talaga yung gawin natin na maging aligned lahat ng mga bagay. Kaya sabi nga po dito, we are to yield ourselves unto God as those who have already died and are alive from the dead. Kasi di ba naalala nyo na tayo, yun nga, namatay tayo, nakasama si Jesus, di ba? At nabuhay tayo ulit. Doon, nung time din na binaptize tayo, di ba? Kasi yun nga, parang nagiging din siya, simbolo nun. Kaya sabi nga, recognizing the cross as behind us. And for this very reason, presenting ourselves to God to be used for His service and glory. Kaya di ba, kunwari, madami na mga kwento na yun, di ba? Na yung ito, niligtas to nung firefighter, bombero na yon, yung bombero na lang. Nung bombero na yon. May parang siya, di ba? May mga kwento pa na kinasal sila, ganyan. Parang ganyan siya na nagpapasalamat dahil niligtas siya. Kaya how much more pa tayo sa Panginoon. Yan, tapos ito din, nakaka-encourage nga din to. Sige nga po, basahin nga po natin. To prepare. Yan, 'di ba? Yung parang nakakatuwa, 'di ba? Na yung may mga time na kunwari tayo iniisip natin na ano bang pwede kong gawin? Ano bang mga ko pa gagawin ko? Magmi-mission ba ako? Magaganto ba ako? Pero kahit nga daw yun, 'di ba? Na meron kang dinidisciple, meron kang tinutulungan na ito, sure ako langit to. 'Di ba? Yung parang kahit yun, 'di ba? Talagang nagiging preparation din para sa pagdating ni Jesus. Kaya tayo din, 'di ba? Mahalaga na yung pinagkakatiwala sa atin ngayon ni Lord, yung talagang nagiging faithful na tayo doon. Yung talagang ito, dinisciple mo to, wala kang utang dito, di ba? Lahat tinuro mo, sinabi mo na saan ka kumukuha ng mga pang-games, ano yung mga pwede mong napanturo, ano yung mga, parang wala kang utang, di ba? Na pagka ito, humayo to, talagang ikaw, secured ka din na mag-i-stay yun kay Lord. Hindi yung kunwari, humayo nga, nagsisimba pa kaya yun? Ano kayong ginagawa nun? Kristiyano pa ba siya, di ba? Hindi kayong kabadong-kabado. Kasi alam mo na, dinisciple mo siya ng maayos. Di ba? Kaya kunwari, pagka ikaw, diba? Kaya diba sinasabi na kung ano talaga yung puno, siya yung bunga. Dati kasi ko kasi yung mga boys lagi, kapag kunwari maingay yung mga ka-light group ko, sasabi, yan, kung anong puno, siyang bunga, ginaganon. Totoo naman. Pero kasi diba naalala niyo sa creation, diba yung sabi, yung tree, magbubunga siya ng will produce its own fruit, diba? Kaya kung ikaw talagang, ka din, maaral ka sa Bible, nagpe-pray ka, diba? Yung mga bunga mo, magiging ganun din. Pero kung ikaw, bitter ka pala, away ka, napapasa din yun. Kaya hindi tayo pwedeng, di ba, na parang hindi tayo, kasi nga ganun nga na, kung ano talagang puno, siyang bunga. Kasi hindi nga naman pwedeng magbunga ng mangga yung puno ng, saging, di ba? May dito mo, di ba? Yung may mga ganyan. Kaya sabi nga, yun sa, pagre-repent din, sabi, suriin natin ang ating puso. May mga ambitions ba tayo na mas inuuna kaysa pagtanggap sa tawag ng Diyos? Yung parang ito, ambition mo talaga, to goal mo siya, pero nawawala na, na-overpower na nun yung calling mo o yung mga pinapagawa ni Lord sa'yo. Sabi niya, panahon na para iwan ito at yakapin ang kanyang kalooban. Yan, tas sunod, letter A. Yan, sabay-sabay nga po, align.
Yan. Sabi, hindi lahat ng ginagawa natin ay aligned sa mission ng Diyos. Ang tanong, ang ginagawa ko ba ngayon ay tumutulong sa Great Commission? Kunwari, yung mga ginagawa natin ngayon na mga bagay-bagay sa buhay natin, sobrang busy natin, parang dami nating ganap. Pero yung mga bagay ba na yun, nakakatulong ba yun para ma-advance yung kingdom ni Lord, na talagang ma-propagate yung gospel, di ba? Meron bang ambag yun o para sa sarili lang natin? Kaya maganda din na ina-align daw natin yun. Kunwari yung mga pag-spend natin ng mga free time, paano nakakatulong yun sa'yo, di ba? Sa paglilingkod mo kay Lord. Yung mga ganong bagay na kailangan natin siyang i-assess. Yan. Tapos sabi nga, kunwari ito, yung mga dream travel, mga dream vacation, dream adventure, wala naman talagang masama. Pero baka mas inuuna natin ang sariling enjoyment kesa mission ni Lord. Yung parang may mga ganun tayo, di ba, na binabalance natin lagi. Kunwari, merong mga time na magmi-mission tayo, pero kunwari nung nandun sa Mindoro, di ba? Yung parang may okay, magmi-mission, tapos may gala, ganun. Parang balance, hindi yung puro gala na lang tayo. Di sana, nag-tour na lang. Di ba? Hindi ganun. Kundi, binabalance natin. Kaya ganun din sa buhay natin. Hindi naman din tayo, puro na lang aral, puro na lang ganito, di ba? Wala ka ng ibang ginawa sa buhay. parang boring na ng buhay mo na paulit-ulit ka, parang ang robot, di ba? Kundi, meron pa din, may iba-iba, parang eto, meron kang, lumalabas ka din kasama friend mo, ganyan. Pero, kung puro na enjoyment, di ba, yung parang puro na lang saya, doon na tayo na kailangan mag-repent. Kasi sabi nga, suriin natin, may mga pagkakataon bang mas pinili nating mission ng sarili kaysa mission ng Diyos? Yung parang ikaw, for self-gratification, para lang sumaya ka, para mag-enjoy ka, para ma-comfort ka, di ba? Pero sabi nga, ngayon ay panahon ng pagbabalik loob. Kaya sabi nga, ito alam ko si Robert Sliardon yung nagsasabi nito. Sabi niya, never sway from what God has commanded you to do. Yung kunwari may inutos talaga sa'yo si Lord, di ba? Yung kagaya ng mga tinuturo din ni Ate Mer na kung hanggang lola pala, si Tin magtatamborin siya, magtamborin. Di ba? Kaya may mga apo-apo na siya dyan. Kunwari si Jess, di ba? Nag-song lead siya. Kahit nandyan anak niya, di ba? Mag-song lead ka. Hilehin mo. Di ba? Kaya mga ganun na wag daw tayong magsusway, di ba? Sabi nga, if God has commanded you to fulfill a commission, make it your utmost priority. Talagang ayun priority mo na, ayun yung uunahin mo. Kasi nga, kapag din daw ginagawa natin yung mga bagay na gusto ni Lord, yung pinapakita din daw natin kay Lord, yun nga, yung pagmamahal natin, hindi lang sa words, di ba? Kundi may action din tayo na ginagawa. Yan, tapos sunod, ayan, letter M. Sabay-sabay nga po, multiply. Yan, sige nga po, pabasa nga po. Hindi sapat. Kailangan araw-araw nating inuulit. Kala mo sad girl. Yes pa. Ganun. Pero, yun nga, di ba? Parang yes na, kunwari, hindi lang tayo dito na pag nagpasuko dito, okay Lord, suko ko po. Pero pagdating, in-install mo pala ulit. Hindi namin alam, di ba? Kaya parang may ganun tayo na, yung kagaya, di ba, dun sa kanta kanina sa King of Dreams na, yung parang, I'm saying yes to you. Please let that yes be multiplied. Kasi, bakit daw? Kasi yun lang yung kaya mong ibigay kay Lord, di ba? Yung pagiging willing mo, yung talagang, Lord, yung longing ko po na sumunod po sa inyo. Di ba? Na yun nga yung kagandahan din kay Lord, na pag nag-yes tayo kay Lord, kahit hihina-hina yung yes natin, kahit parang nagdududa pa yung yes natin, pero kada yes natin kada yes kay Lord, lumalakas yun. Yung lumalakas loob mo na, yes Lord, sama ako dyan, di ba? Yes Lord, gagawin ko to. Yan, kasi nga, yung wala pala dyan. Ayan, yung disciple daw, yun nga yung pag sinabi din daw na disciple, yun daw yung gusto mo mangyari talaga, yung kalooban ni Lord. Yun talagang nag-e-effort ka na, kalooban ni Lord na, na nasyasyaran yung mga tao, kalooban ni Lord na, nagmamahalan tayo. Yung talagang, kahit na anong mangyari, na, natatawa kasi ako. Yan, parang ito lang lately na, yung sabi ko, Lord, kasi naman, parang may, di ba sa Bible, sabi, yung if possible, live at peace with all men. Tapos parang ako, alam ko na talaga, sabi ko, Lord, may attitude talaga to. Mamay ka na. Tapos, pa din ako na, inano ko pa rin siyang, yung parang,
basta kinausap ko pa din siya ganun. Tapos comfort pa ganun. Tapos parang nung time na sabi ko sa'yo, Lord, may attitude talaga siya. Pero nung sabi ko, pero at least lang parang sa akin na, Lord, kumbaga tinulungan ako ni Lord na ma-overcome ko yun na hindi ko, bahala ka dyan, attitude ko, parang ganun. Hindi, parang na-overcome ko yun na hindi ka, para isipin lagi yung critical nga ganun. Kaya parang may mga din tayo na, kahit sa mga ganung bagay, di ba, yung pag-yes natin kay Lord, na kahit na ito, nandiya-judge pa yung yes mo na siya. Pero yun nga, parang later on, pinapalakas ni Lord, diba? Yung mga yes na yun. Kasi yun nga, kahit na weak yung yes natin, pero pag binigay natin kay Lord, siya yung papasolid, diba? Yan, tapos sabi nga, kunwari, ito, yung mga dream savings, mga dream investment, mga dream retirement. Sabi, natural ang desire for security. Pero kung mas nagtitiwala tayo sa yaman kaysa kay Kristo, kailangan magsisi. Diba? Yung parang may mga ganyan na, kunwari talagang mahal na mahal mo na yung pera mo, di ba? Tabi kayo matulog. Joke lang. Oo eh. Pero yung ganyan, parang mas mahalaga na yun sa'yo kaysa sa mga tao, di ba? Na parang nakikita mo yung need ng tao pero wala kang gagawin. Ayoko nga, gagalawin ko ipon ko para dyan, di ba? Hindi ganun, kundi talagang pa din, bibigay natin siya. Tsaka yun nga, yung susundin pa rin natin na magtitiwala tayo sa Panginoon. Tapos sabi nga dyan, ipaalala natin sa sarili na ang tunay na security ay hindi sa bangko. Yan, di ba? Kundi kay Kristo, di ba? Na, yun nga, parang may mga time na, kunyari sa mga YA, di ba? Parang pag nalulungkot ka, mas mahaba pa yung password ko kaysa dun sa laman. Di ba? Kunyari, dos lang laman, tapos yung password mo, 6 digit. Yung parang may ganun. Kunyari din ako, pag nagtatype ako dun sa landbank, sabi ko, mas matagal ba i-type yung password ko kaysa dun. Mas mahaba pa yung password kaysa dun sa laman nung Yan, pero yun nga, parang later on naman, di ba, papayamanin tayo ni Lord. Diba? Yan, tsaka maging righteous na tayo kasi nga, paghahati-hatian natin yung mga pilak. Di ba? Kaya talagang na natin na, mag-abang-abang na tayo. Yan, tapos yan, yung last nga, yung surrender completely. Ayan, sabi, ito ang pinakapuso ng lahat. Hindi partial, kundi complete surrender. Diba? Yung talagang total na surrender. Yung napiplease natin ang Panginoon kapag yun nga talagang complete yung surrender natin. Diba? Sabi, kunwari yan, sa mga dream ministry, mga dream na mission, dream church, dream legacy. Minsan, kahit ang spiritual dreams, nagiging ambition kung hindi buong pusong isinuko. Diba? Yung parang may mga ganun tayo na parang may mga time na mas mahalaga na sa yung ministry mo kaysa sa time mo talaga kay Lord, di ba? Doon na nagiging mali. Na ako din, yan, naging testimony ko din. Kasi alam niyo naman yun dapat, di ba, na yun nga yun sa mission nun sa Thailand. Tapos, ako kasi may nagtanong sa akin, sabi, uy, okay ka lang ba? Kasi, parang hindi naman ako, di ba, parang hindi naman nga ako madrama, ganun. Tapos sabi ko, oo, bakit? Sabi ko, nagsisimba pa naman ako. Ganon pa ako. Tapos sabi niyo, hindi ko, wala lang, okay, sure ka, okay ka lang. Sabi ko, oo. Tapos parang pa ako, kasi yung reason ko pa dun, hindi lang naman ako ang kauna-unang taon na hindi natuloy sa unang, sa parang ganun. Tapos sabi ko, di naman din yun yung una kong mission. Kumbaga may mga iba ka namang napuntahan ganun. Tapos parang natatawa lang ako kasi yun ba sa pag nagkikwento ko ng kunwari mga pinagdaanan ng ganun. Yung parang, ay may problema pala akong ganito. So, parang nagtataka yung mga tao na, talaga, okay ka lang. Parang gusto ko papaiyakin, okay nga lang ako. Parang gusto mong ganunin na, parang, oo nga, okay nga ako ganun. Parang hindi mo ma-explain, okay nga mag-emote ako dito. Yung ganun na parang may mga time na, kunwari yan, di ba, may mga maging man tayo na hindi man magawa to, hindi natuloy. Kunwari nag-outreach kayo, tapos mali naman kasi yung tono ng kanta. Di ba, hindi ka magagalit na, ayoko na, wag na tayo magsama-sama. Parang hindi lang naging ayos yun, ayaw mo na agad, di ba? Kaya tayo, di ba, kung matagal-tagal pa tayo maglilingkod kay Lord, hindi tayo dapat ganun na OA, sensitive, di ba? Yung parang tatawanan, kunwari kanina, natawa kasi ako kay John Rex dun sa, hindi naman ako singer, pero alam ko lang na medyo mali na. Joke. Yung ganun, pero hindi ka yung sasabihin ni Rex, ayoko na pong mag-song lead, napahiya ako kanina. Di ba hindi ganun na, kunwari may pumiyak dito, ayoko na, di na po ako maglilingkod. Grabe naman, di ba, piyok lang yung, yung ganun na, yung parang nagigets nyo na, hindi ganun na parang yung mga failure man o kung mga success na nagiging hadlang sa mga gagawin pa natin kay Lord.
Dahil sabi dyan, tanungin natin ang ating sarili, totoo ba ang pagsuko natin o kalahati lang? Di ba? Kunwari, nung time na di ba, yung nagpapa-altar call din si pastor dito, yung may mga sinuko, di ba? Kunwari, nagsuko ng mga games, nagsuko ng mga ganitong mga friendship. Parang, binalikan mo pa ba yun o talagang total na surrender, di ba? May mga ganun. Kaya, i-check din natin siya. Sabi nga, kung hindi pa buong buo, sabi niya, ngayon ang panahon ng tunay na surrender. Kunwari, last month, kalahati lang sinuko mo, o ngayon naman yung next. Di ba? Yung parang, suko mo naman yung ibang games, di ba? O suko mo naman yung wordly songs. Basta may kaklase ako nung high school. Kasi nga sa amin yung mga wordly songs, 'di ba? Tapos natatawa talaga ako kasi ang ginawa, hindi niya isang bagsak na dinilit. Ang ginawa niya, kunwari 5 ngayon, tapos next week 5 ulit, ganun. Yung basta parang ka na, at least, kumbaga parang may process. Hindi, kasi may mga time, 'di ba, na isang bagsak, parang di kaya agad, 'di ba? Yung may mga ganun. Tapos kunwari may mga, din, basta isa naming friend, 'di ba, sabi niya, hindi daw, sabi namin, talaga ba isang, suko, isang bagsak sinuko mo agad? Sabi, hindi ba, paunti-unti lang ganun. Kaya parang may mga ganun tayo na talagang may mga process, di ba? Pero yun nga, may miracle pa din si Lord na instant, wala agad, di ba? Yung ganun. Kaya yun yung ipag-pray din natin. Tapos sabi nga, the cross is no mere ornament. Hindi lang siya design ng hika, kwintas, di ba? Yung sa t-shirt, di ba? Hindi din siya, fashion statement. Sabi, it was a place to die. Yung talagang magda-die to self ka na. Hindi na ikaw, kundi si Lord. Di ba? Sabi nga din, obedience can happen in a moment. Yung talagang, yan, may mga tayo nagagawin. Pero sabi nga dyan na, kunwari yan, yung nag-altar call nung anib, di ba, nung sa, main. Di ba yung parang may mga lumapit doon, di ba? Pero, yun nga, act of obedience yun. Pero sabi dito, yung surrender daw, yun daw yung posture of a lifetime. Yung talagang daily, may mga sinusuko ka, na talagang in order na masunod mo si Lord, meron kang mga, hindi mo na to gagawin, hindi mo na to sasabihin, di ba? Parang hindi ka nasasagot-sagot ng ganito, di ba? Kasi yun nga, alam mo na meron kang gagawin para kay Lord. Yan, tapos medyo dito lang ako magpo-focus sa conclusion. Yan, sabi nga dito, yan, may isang dyan, sermon to Sabi niya, kung nais mong maging makabuluhan ang iyong buhay, kung nais mong ang alon ng bawat batong ihahagis mo ay umabot hanggang dulo ng mundo at magpatuloy sa loob ng mga siglo at hanggang sa walang hanggan, hindi mo kailangan magkaroon ng mataas na IQ o mataas na EQ. Alam niyo yung ripple effect? Yung kunwari kunwari sa jamboree, moment tayo doon. Yung pag nagbato ka ng doon, di ba? Yung may yung tubig, ganun. Yung parang ganun daw. Na kunwari yung buhay natin, yun yung bato. Na kapag ka ba binato yung buhay, hindi literal, parang ganun lang na hanggang saan yung effect, di ba? Ano yung impact? Ganun yung na kung gusto daw natin ng ganun, hindi natin kailangan ng sobrang taas na IQ, hindi din daw yung sobrang taas na EQ. Pag sinabing EQ, hindi yun yung diaper, yung yan. Parang iba nag-iisip yun, di ba? Yung emotional quotient. Yung yung sa emotion, ganun. Kasi yung IQ sa intelligence. Tapos sabi niya, hindi mo kailangang maging maganda, yan. Pero bonus na lang na maganda at gwapo ka. Sabi, hindi mo din kailangan maging mayaman, o galing sa kilalang pamilya o paaralan. Yung kunwari, saan ka nag-aral? Sa MNH, saan yun? Diba? Okay lang kahit di ka, di kilala. Yan, so sabi, ang kailangan mo lang ay malaman ang ilang dakila, yung mga great things, mga kamangha-mangha, yung mga hindi nagbabago, unchanging truth ng Panginoon, yung malinaw, simple, 'di ba? Yung clear, 'di ba? Na kahit simple lang pero ang linaw, 'di ba? At maluwalhating bagay. At mag-alab ang iyong puso para rito. Yung talagang kunwari, nabasa mo 'to sa Bible, talagang nagbo-burn yung puso mo doon na nangyari 'yun, 'di ba? Kunwari pag nagbabasa kayo ng Bible na He will make all things new. 'Di ba gaano naglulong yung puso natin doon, 'di ba? Yung pag nababasa natin na yung sa sinasabi na He will wipe away every tear. 'Di ba parang may longing tayo sa mga puso natin. And how much more pa yung sinasabi ng Panginoon, 'di ba? Yung sinasabi na at the name of Jesus, every knee will bow. Gaano naglulong, 'di ba? Gaano nagbe-burn yung puso natin doon. Tapos eto nga may sinasabi na tragedy in the making.
Ayan. May mga time daw na, kunwari, tayo, hindi naman natin kiniklaim to, di ba? Pero sabi niya lang dito, alam ko rin na hindi lahat sa inyo rito ay nagnanais na maging makabuluhan ang buhay ninyo. Kung ngayon, parang iniisip mo na, ano ba, parang meaningful ba buhay ko, di ba? Parang time na din natin to assess, di ba? Sabi nga, sa preaching kasi to, pero sabi niya, may daan-daang tao dito, hindi ninyo iniintindi kung makagawa kayo ng pangmatagalang pagbabago para sa isang dakila. Sabi, basta gusto ninyo ay magustuhan kayo ng mga tao. Yung parang may mga time na kunwari, ikaw, pinag-share ka, pero parang ayaw mo mag-share kasi ang gusto mo, magustuhan ka lang ng mga tao na okay kayo, hindi ka weird, hindi ka awkward, ganun. Parang nahahadlangan yung dapat nating gawin. Pero sabi nga dito, sabi niya, kung magustuhan kayo ng iba, kontento na kayo. Yung parang pag okay kayo sa mga tao, parang okay naman kasi ganun. Na hindi ka weird, ganyan. Sabi niya, o kung magkaroon lang kayo ng magandang trabaho. Yan, sabi niya, magandang asawa, 2 mabubuting anak, magandang kotse, mahabang weekend, at ilang mabubuting kaibigan, masayang pagre-retiro, mabilis at payapang kamatayan, at walang impyerno. Kung makukuha ninyo yan, kontento na kayo kahit wala ang Diyos. Yung parang, kunwari sa mga tao ngayon, di ba? Parang may gano'n na sila na, okay na, kontento na ako na ganito, maayos naman buhay ko. Pero yung sinasabi nga, di ba, ni Tozer, na ang pinaka-tragedy daw ay yung tao na mag-exist na yung nag-exist lang siya na as if parang walang Diyos. Yun daw talaga yung tragedy, di ba? Na kunwari, nag-exist yung tao na to na akala mo okay siya. Pero yun nga parang sa niya na okay lang, wala namang Diyos. Parang ganun yung thinking. Yun yung tragedy. Yan, kaya may picture nga dito. Kunwari yan, ang example niya hindi nila yan totoong pinaano ko lang to kay ChatGPT. Kasi wala akong makitang picture nila. Yan, ito yung kwento ni Ruby. Yan, at Laura. Yan, kapwa nasawi sa Cameron. Sabi, ito nga daw si Ruby, sabi niya, daw siya, lagpas 80 years old na siya. Tapos sabi niya, naging single siya buong buhay niya at ibinuhos ito para sa isang dakilang layunin. Yung talagang di na siya nag-asawa kasi nga, ganun yung desire niya na maglingkod kay Lord. Yung pinaka-goal niya, ipakilala si Jesus sa mga hindi pa naabot, sa mga may hirap at sa mga may sakit. Yun yung goal niya, na ma-sharean yung mga hindi nakakilala kay Lord, yung mga may sakit, ganyan, mga may hirap. Tapos yung isa naman, si Laura, naging naging byuda siya. Sabi niya, isa siyang doktor. Tapos, halos, 80 years old. Parang magka-same din silang, ng edad. Sabi niya, 80 years old na din siya. At naglilingkod sa tabi ni Ruby sa Cameron. Sabi, nagka-problema ang preno, nahulog sila sa bangin at, wala na sila, namatay agad. Ganun yung, dahil nga nandun sila sa mission field na yun. Tapos may tanong, sabi niya, at tinanong ko ang aking mga kapatiran, tragedy daw ba yun? Kunaring ganun na nangyari sa kanila, tragedy daw ba yun? 2 buhay na binigay sa isang dakilang vision, di ba? Ginugol sa tahimik na paglilingkod, yung kahit di alam ng mga tao, naglilingkod sila, di ba? Sa mga naghihingalong mahihirap para sa kaluwalhatian ni Jesus. 2 dekada, kunwari yung 80 years old, ang retirement, di ba, sa Amerika, 60. Di ba? Pero nag-surpass pa sila doon na kahit 80 na sila, naglilingkod pa rin sila. Sabi, at inubos ang buhay sa mga, yung kunwari yung mga kasabayan daw nila, inubos na lang yung buhay sa mga walang kwentang bagay, di ba? Pwedeng nasa maganda nga silang lugar. Pero sabi hindi. 'Di ba? Hindi iyon trahedya. Daw 'yun? Iyon ay kaluwalhatian, 'di ba? Kasi hindi sayang yung buhay nila. Yan. Tapos may nga din dito kasi kunwari yan, sabi diyan, one thing daw talaga na maging open ka sa idea na ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Yung talagang open ka na, Lord, gusto ko po 'yun na mamuhay po ako na talagang napiplease ka po. Pero sabi daw, iba din daw na usapin kapag talagang ginagawa mo 'yun. Iba yung talagang all the time tinatry mo talaga, ginagawa mo best mo na maglingkod sa Panginoon, 'di ba? Yun daw talaga yung pinaka mas mahalaga, 'di ba? Hindi yung naisip mo lang na, Lord, parang ang ganda kapag nagsuko ako ng buhay sa iyo, pero hindi mo ginawa. Yan, tas ito sa Reader's Digest to. Ito daw talaga ang tragedy.
Yan, babasahin ko. Ito yung picture si, sabi, sa, siya, article to sa Reader's Digest, sa Amerika yung mga sikat na basahin. Sabi, sina Bob at Penny ay maagang nagretiro mula sa kanilang mga trabaho sa Northeast. 5 taon na ang nakalipas. Noong siya ay 59 at siya naman ay 51. Kumbaga ito, early retirement. Yung parang hindi na nila sinagad yung 60 or 65 kasi nga parang mapera naman na sila. Sabi niya, ngayon nakatira sila sa Punta Gorda, Florida, kung saan sila ay namamangka sa kanilang 30-foot trawler, naglalaro ng softball at nangongolekta ng mga kabibe. Naalala ko nung narinig ko yung illustration na to, hindi talaga yung parang nagre-ring siya, yung parang kunwari pag nababanggit ko yung pangalan ko, naalala ko talaga na, nga, yung seashell nga pala, ganun. Kasi parang illustration to ni John Piper. Tapos, yun, pag sinearch nyo rin yun sa YouTube, yung parang nila na, seashell illustration by John Piper. Ganun. Kasi nga, parang sinasabi doon na, ito yung tragedy, na nagtrabaho ka buong buhay mo, di ba, para mangolekta ng seashell, di ba? Yung parang binigay mo buhay mo, ang dami mong na-miss out na event ng mga kapamilya mo para 'di ba? Maglaro doon sa bangka, maglaro ng softball, 'di ba? Yung may mga ganun. Kaya kunari nga, 'di ba, yung sinasabi ko kanina na ito yung age ng self-esteem na parang binubus lahat na ikaw bumili ka nito, puputi ka. Ito bumili ka nito, magiging komportable ka. Pero 'di ba? Anong essence nun sa atin bilang mga Kristiyano, 'di ba? Kaya yun mga yun, 'di ba? Yun talaga yung nagiging tragedy. Kaya sabi nga diyan, yun yung trahedya. Sabi, at sa panahon ngayon, ginagastos ng mga tao ang bilyon-bilyong dolyar para hikayatin ka na yakapin ang ganong trahedyang pangarap. 'Di ba? Yung daming ads, ang daming mga ginagawa ng mundo na talagang gusto kong i-push na ito gawin mo, 'di ba? Wag ka diyan, ito gawin mo. 'Di ba? Pag dito ka nagtrabaho, 1 buwan lang yaman ka agad. Yung ba mga ganun, 'di ba? Pero sabi nga diyan, at ako may ilang minuto lang para ipakiusap sa inyo, wag mong bibilhin, 'di ba? Wag mong bilhin 'yun. Sabi, buong pusong kikiusap ko sa iyo, wag mong bilhin ang pangarap na yan. Na tayo, di ba, bilang mga Kristiyano, lalo sa mga nangyayari sa mundong to, parang may ganun pa rin ba tayong mga thinking na, ay, ito pangarap ko, ganito pangarap kong bahay. Yung parang may mga pa tayo na, ito yung mga pangarap kong bilhin, dito ko pangarap pumunta, na nawawala na yung pangarap natin para sa Panginoon. Di ba? Na yun yung nagiging tragedy. Doon tayo napapahamak, doon tayo nasusway. Di ba? Kaya yun daw yung sinasabi na wag nating bibilhin yung yung American dream. Kasi 'di ba tayo, masyado tayong na culture, 'di ba, ng mga Amerikano o di kayo ng mga sa ibang bansa, 'di ba? Yan yung magandang bahay, magandang kotse, magandang trabaho, magandang pamilya, yung retirement na ganun, 'di ba? Parang tayo na dapat magtrabaho ka, dapat kahit na mag-OT ka, okay lang, di ba? Yung mga ganun. O ikaw, kahit wala ka ng kaibigan, basta umangat ka lang sa buhay. Parang ganun na yung pinupush ng mga tao na wala nang pakialaman, di ba? Kunwari sa mga office, nagiging toxic na. Bakit? Kasi laglagan na, siraan na, di ba? Chismisan na. Yung mga ganun para lang umangat sila. Kaya yun yung anong purpose, di ba? Magpayaman, parang ano bang dahilan, di ba? At sabi nga, kunwari daw, yan. Pag tayo, kunwari sa last days, kunwari yon, pag humarap si Bob at saka si Penny, di ba, doon sa sa judgment seat, sabi dyan, at pagkatapos, kabibe daw yung kinokolekta bilang huling kabanata bago ka humarap sa may lalang ng sansinukob upang magbigay sulit kung ano ang ginawa mo. Kunwari parang isipin nyo lang, nag-rapture tapos namumulot sila ng seashell na yun. Parang ano daw sasabihin nila? Sabihin daw ba nila yun, narito Panginoon, ang koleksyon ko ng mga kabibe. Sabi niya, may maayos akong palo sa baseball at tingnan mo ang aking bangka. Di ba? Parang kunwari tayo, pag umarap tayo kay Lord, ano yung pwede nating ipagmalaki? Di ba? Magmamalaki din ba tayo nung gano'n na, Lord, nag-retire ako ng maaga kasi magkukulik ako ng seashells. Di ba? Parang magbabangka-bangka kasi ako doon. Parang comfort lang ba? Di ba? Pero kumpara doon, di ba, kay Ruby tsaka kay Laura na talagang binigay yung buhay para sa Panginoon kahit doon sa ganong age na, di ba, na naglingkod pa din. Na parang may mga time na kunwari tayo,
ang totoo talaga, hindi, di ba yung sinasabi na hindi naman daw talaga busy? Di ba? Wala talaga, no such thing as busy na tao. Kasi daw, hindi daw yun about having time. Hindi yung pag may oras ako, pag may oras ako. Ang tinuturo daw talaga, or ang pinaka, priority, di ba? Yung making time. Di ba? Na okay, sige, maglalaan ako ng oras. Bakit yung iba, yung mga magkakarelasyon, nakakapagkita naman? Kasi may time sila, di ba? Sa mga magkakaibigan, nakakagala, nakakapunta sa kung saan-saan kasi nagme-make time sila para doon. Pero yung para sa Panginoon, okay Lord, busy ako galing akong school, galing akong work. 'Di ba? Kaya yun yung na parang ayaw natin na mag-end up tayo na ganun, 'di ba? Na oo, maganda yung mga ganun na may mga pangarap tayo sa buhay. Pero kung dumadating na sa point na yung mga pangarap natin na yun, nawawala na yung pinaka-original na calling natin sa Panginoon, ano yung design talaga sa atin ni Lord, 'di ba? Doon na nagkakaroon ng na kahit na anong mangyari, 'di ba? Kahit na anong itapal sa ng mundo, parang wala, magiging empty ka pa din. Hindi ka magiging satisfied. Pero bakit may mga tao na kahit ganito yung ginagawa, 'di ba? Ito yung mga ginagawa kay Lord, parang ang busy, ganun, ang daming ginagawa. Pero bakit satisfied sila? Kasi para yun sa Panginoon, 'di ba? Na parang ganun yung kahit ibigay buhay, 'di ba? Parang kahit na oras, pagod, puyat, 'di ba? Parang gutom, parang okay, ang saya pa din. Bakit? Kasi para yun kay Lord, 'di ba? Kaya parang may mga time din na rin ako doon, yung parang ka na sa mga tao na, sige, uwi na nga kayo, ganun. Pero parang may mga pa din sa akin na, pero pag sa school, okay lang lumagpas ng oras ng uwi. Yung parang ganun. Pag sa work, okay lang mag-OT. Pag sa sa galaan, okay lang 12 na umuwi. Yung mga ganun. Parang pag sa ministry, bawal gabihin. Pag sa ministry, bawal mapagod, ganun. Parang pagka Bible, bawal ganto. Pag nag-pray, bawal ganyan. Parang di ba, yung paano natin dinidiscriminate ang Panginoon dun sa mga bagay na yun, na pag sa ganitong bagay, grabe ka mag-effort, grabe yung pera, di ba? Yung parang may mga din ako, yung kunwari sa mga sapatos nga, hindi naman ako sa mga boys pero may isang time lang talaga na yung mukha ko talaga, napaganon ako, kasi sakto talaga na nakita ko yung Bible, luray-luray, tapos pagkita ko ng sapatos, ay, bago. Parang ko. Parang lang ako na, ay, okay, may pera para doon. Pero pag, parang lang, sa akin lang yun. Pero kunwari sa mga babae naman, di ba? Kunwari, may mga bumibili ba dito ng mga makeup na ilang libo, pero yung Bible na ganitong price, parang di mabili. Yung parang nakakabili ng ganito, pero pag mga books, pag mga parang di makabili, ganyan. Parang kunwari sa akin, matapang akong mag-share din ng ganito. Kasi nga, alam ko rin sa sarili ko na, kunwari pag tinatanong ipon ko, gano'n. Parang lagi kong na, okay lang, inipon ko sa langit, gano'n. Kasi parang may mga ko din na, yung parang may mga time din na sa akin, ang hirap parang i-share yung ganito. Kasi iniisip, parang may mga ganun lang ako na iniisip ko, mamay sabihin naman, ganun. Yung parang kunwari, ikaw mag-share tungkol sa ganito. Ayoko, mamaya, ganun. Parang ko. Pero kunwari nga, di ba, sa mga tao, yung mga mindset, di ba, yung mga perspective na parang sa mga vlogger, nanonood tayo, ganyan, parang yung standing ganito sa ganitong bagay. Pero yun nga, parang tayo, yung mga standpoint or mga viewpoint ng mga tao, di ba? Parang hindi natin masyadong gets, ba't ganito? Diba? Yung mga ganun. Kaya may mga ganun din ako na dati hirap na hirap ako na mag-recommend ng papanooring preaching. Yung parang may kaibigan ako, sabi niya, ano mga preaching pinapanood mo? So, hindi ko ma-send yung link kasi parang hindi mo kakainin. Parang hindi mo trip pagka ganito pinanood mo. Ganun. Kasi parang bihira talaga din ako manood ng mga pang-comfort. Ganun. Kasi nga, parang iniisip ko din na ni-encourage ka naman ni Lord. Pero yun nga, parang iba lang din talaga siguro tayo. Pero kunwari nga, pagdating talaga sa heart para kay Lord, diba? Bakit nagiging cold tayo? Kasi nga, masyado nating binaby, diba? Yung mga sarili natin na ayoko yan kasi mare-rebuke ako. Pero yun nga, diba tayo, mahal tayo ni Lord, kaya kinokorek niya rin tayo. Kaya yun nga, may mga ganun lang point, di ba, na kailangan nating i-align ulit yung mga sarili natin. Kasi yun nga, minsan, di ba, na-sway na tayo. Sabi din, ang King of Dreams ay siya ring dream giver. Di ba? So, totoo naman talaga na si Lord yung nagbibigay nun. Sabi niya, at ang pangarap niya ay simple. Di ba? Ang kanyang bride, isang iglesyang malinis,
tapat at nagmamahal ay ibigay ang lahat. Kaya di ba parang isipin nyo, kunwari sa atin ngayon, pagka binalikan natin, ang daming dreams na finulfill ni Lord, di ba? Yung pangarap mo lang to dati, tinupad ni Lord. Ito, pangarap mo tong mangyari sa'yo, ginawa ni Lord. Pero how about si Lord, di ba? Na ito yung mga pangarap ni Lord. Parang ano yung gagawin natin para mangyari yun? Di ba? Parang na lang ako talaga na nag-mission Sunday. Parang, praise God naman talaga. Pero, hindi ko ma-explain kasi naghahalo yung saya mo tapos yung ko na, parang nakaano na yung mga tao na parang kami may mga gusto ka pang puntahan, ganun. Tapos parang nakagano na yung mga tao, inaantay na kayo, ganun. So, parang hindi mo na paano mo ibabalance, ganun. Tapos yung parang may mga din na, yun na yun, parang ganun. Parang okay na kayo doon, di ba? Na ganun yung, na nag-effort na tayo, parang hindi pa natin ibigay lahat, di ba? Yung parang may mga ganun lang na, na ang dami pa talaga na pwedeng abutin. Pero pag ganun yung puso natin, hindi talaga, di ba? Na yung kagaya na sinasabi nga ni Lord na yung kay Pastor, 'di ba, na hindi pa tayo ready. Kasi yun nga parang yung heart na yung parang nawa hindi nararamdaman ng mga pastor na ayaw natin gawin yung mga bagay na yun. Kasi yun nawa dumating yung time na kapuso na nila tayo. 'Di ba? Hindi na yung parang sarili natin yung iisipin natin na parang pipilitin pa tayo mag-mission, dami pang sasabihin para lang i-encourage tayo, 'di ba? Paano kung sabihin na tama na kayo magpabebe, 'di ba? Parang paano pag gumanon? Kakayanin ba natin, 'di ba? Na parang doon pa lang sa grace na yun, parang na Lord, parang sobrang na kami comfort na, 'di ba? Pero kapag lumabas tayo, parang makita niyo yung mga case, 'di ba? Kunwari sa Osmond, nakapunta ba kayong Osmond? 'Di ba parang Lord, kailangan nila ng hope, 'di ba? Yung parang sa mga lugar na yun, parang kung parang may ganun nga minsan, 'di ba? Na parang kung mag-iinarte kayo, umuwi na kayo. Parang gusto mong ganunin. 'Di ba? Na parang pag sa iba, kayang-kaya yung gawin yung mga ganito. Pero pag para kay Lord, pag sa mission, parang ang dami nating excuse, 'di ba? Na parang sabihin na natin na iba-iba ng calling, 'di ba? Sabihin na natin na ito gift niya talaga 'yun, yung pag-outreach. Pero tayo, 'di ba? Lahat tayo, tinawag talaga tayo to evangelize. 'Di ba? Na kahit sabihin mo na hindi ka sumugod doon sa mga duduming sa mga ganyang mga lugar. Pero yung just to share, di ba? Yun parang mag-disciple, di ba? Magawa natin siya para sa Panginoon. At yun nga, yung parang yung parang i-make sure natin na walang umaangat, di ba? Yung walang lumalamang kay Lord pagdating sa pag-ibig natin sa Kanya. Kasi yung may kanta nga din, di ba? Na parang, yung worthless goals will be exposed as idols that we've made. Yung parang, ito goal mo, worthless, di ba, walang kwento. Parang, naging Diyos-Diyosan natin yun. Kaya parang, di ba yung sinasabi doon na, Lord, tulungan mo naman kami kung ano yung puso mo, di ba? Kaya yun din yung mga di ba, na parang, Lord, tulungan niyo naman kami na, kunwari sa mga atit kuya natin dito, sa mga YA, di ba? Yung parang, may time tayo na magkape kasama ng mga kaibigan, may mga tayo na labas. Pero, yung mga youth, di ba parang longing ng merong mag-aalaga, mag-cater, di ba? Yan parang mabalik yun. Kasi talagang iba yung time ngayon, di ba? Tsaka yun nga yung mga paglilingkod, di ba? Yung parang kahit sabihin natin na iba kasi, di ba? May iba akong gagawin. Pero ano ba yung talaga? Yung kumbaga yung maaambag natin, di ba? Doon sa Great Commission na yun. Kaya sabi nga dyan, kapag binigay natin yung dreams, di ba? Pag nag-deny tayo ng sarili natin, nirelease natin yun, di ba? I-align natin yung mga sarili natin sa mission talaga ni Lord, mag-multiply yung mga yes natin at mag-surrender tayo. Natutupad yung puso, ay yung dream, di ba, ng puso ni Lord. Kaya yun yung parang longing din na parang siguro time na din, di ba, na ang dami ng grinant ni Lord, ang dami ng answered prayers na ginawa ni Lord sa mga buhay natin. Na parang time naman, di ba, na kunwari tayo, nagpipray tayo na, Lord, move nyo naman yung puso ko, di ba? Pero how about us, di ba, na namumove ba si Lord sa mga buhay natin o parang wala, hindi na rin nagiging aligned, di ba? Na parang may ganun tayong longing. Tsaka, kunwari, ikaw naman yung talaga nagagawa mo na yun, di ba, yung parang meron pang deeper, 'di ba? Meron ka pang more pa na magagawa para sa Panginoon. Kaya yun nga 'di ba yung kagaya kanina na ipag-pray natin na Lord, ipakita niyo po sa amin yung puso namin ngayon, 'di ba? Na kung may mga time na mahalaga na yung ibang mga bagay, 'di ba? Kasi one thing na i-surrender natin yung mga kasalanan, yung mga bitterness, yung mga kung anong mga hurts, mga pains.
Pero paano pag yun nga, yung mga dreams, yung mga papasuko sa atin ng Panginoon, kakayanin kaya natin? 'Di ba? Yung parang pag may mga time na nakagaya kanina, 'di ba, na mas mahalaga na yun, parang okay ba, willing ba tayong ibigay yun? Kaya sabi nga po, sabi dyan, sino dito, 'di ba, yung nagsasabing, Lord, I want to live your dream, not mine. 'Di ba? Yung parang, Lord, yung pangarap mo na. Yan, hindi na yung pangarap ko lang. 'Di ba? Sabi din, yung handa tayong magsabi na, yes, Lord, kahit ilang beses pa, yan, kahit araw-araw, yan. Yan. Yung i-multiply ni Lord yung mga yes natin. Yan. Tapos yung sino din yung magsasabi na, I surrender all. Lahat ng comfort, lahat ng mga pangarap, 'di ba? Tsaka yung mga kinabukasan. Ayun na, parang nawa nga, di ba? Yung dumating yung time na, yung parang wala nang part sa buhay natin, yung hindi natin kayang ibigay kay Lord kasi gano'n na tayo ka-sold out sa Kanya. Na parang, ayun, yung worthiness, di ba, ng Panginoon. Kasi, yung parang isipin natin gaano tayo kamahal ni Lord. Tapos kumpara natin yan sa gaano din natin siya kamahal, di ba? Kaya parang, may mga ganun lang na kailangan na maging ayos pa din, 'di ba? Yung mga puso natin. Tsaka kagaya nga niyan, 'di ba? Yung talagang mabigay natin, 'di ba? Everything na talagang due, 'di ba? Para sa Panginoon. Kaya yun, pray lang po tayo. Yes, Lord, Ama namin na dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami, Lord, sa gabing ito. At thank you po, Lord, sa mga pagpapaalala mo po sa amin, Lord God, na tinawag mo po talaga kami, Lord God, para po sa'yo. Tsaka, Lord, we pray na ano man yung original design, ano man, Lord God, yung heart mo, Panginoon, sa mga buhay po namin, Lord God, na talagang kumilos ka po. And we pray po, Lord God, sa church na talagang magkaroon, Panginoon, ng transferring, Panginoon, ng puso mo, Lord God, sa mga puso po namin. Na, Lord, ayaw na po namin ng mga malalamig na puso, walang pakialam na puso. Ang gusto po namin, Lord God, yung heart, Panginoon, na talagang kayang ibigay yung mga buhay, Panginoon, namin sa iyo. And yung heart, Lord God, that beats for people, Lord God, na alam po namin, Lord, ang dami-dami na po talagang nangyayari ngayon sa mundo. Natulungan niyo po kami, Lord God, to spark the fire in the name of Jesus and to make this, Lord God, a church, Panginoon, na ready, Lord God, for your return in the name of Jesus. Nagaya po, Lord, ng sabi sa Revelation, the bride has made herself ready. Kaya, Lord, hindi po namin to mahihiling sa inyo, kundi kami mismo, Lord God, ang inihiling po namin ay tulungan niyo po kami na maging ready. Maging ready, Lord God, sa mga papagawa mo sa amin at maging ready, Lord, sa pagdating mo. At kung may mga pagkakataon, Lord God, na mas mahalaga na po yung ibang mga bagay, mga tao, o anumang mga meron dito, Lord God, sa mundo na to, tulungan niyo po na ngayong gabi, Lord God, magkaroon kami ng mga surrendering, Panginoon. Magkaroon kami, Lord God, ng mga pagdadeny ng mga sarili namin. And let us move your heart in the name of Jesus. Hindi lang, Lord, puso namin yung i-move mo, kundi kami mismo, Lord God, we will move your heart. Kaya we pray, Lord God, for this church. I-unite niyo po kami, stir up the fire in the name of Jesus, and remove everything, Lord God, na nagkukos, Panginoon, na hindi po namin magawa ang mga bagay na gusto mo pong gawin namin. Kaya let your original plan, Lord God, be done in our lives. At salamat po, Lord God, sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Ang sabi nga ni Pastor Vlad Sabchuk, kung meron daw na pinaka kalaban